Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta kayo sa araw na ito? At dalangin ko na ang bawat sa inyo na sa mabuting kalagayan. Ang ating salita sa araw na ito ay pagsunod sa ating Ebanghelyo ngayon. Mula sa Ebanghelyo San Marcos, ating mapapakinggan o napakinggan ang patungkol sa pangyayari sa buhay ni San Juan Bautista. San Bautista ay isa sa mga mahalagang propeta sa banal na kasulatan. Siya ang nagtutulay ng mula sa lumang tipan at sa bagong tipan sapagkat siya ay pinadala upang ihanda ang pagdating ng Panginoon. Sa ating Ebanghelyo ngayon, sa pagpapatuloy ni Juan Bautista ng kanyang misyon, siya ay nagkaroon ng problema sa isang hari na si Herodes sapagkat si Juan Bautista ay talagang naging matapang sa pagpapahayag ng katotohanan. At dahil ito ay nagdala sa kanya ng pagkabilanggo. At noong siya nabilanggo ay nagkaroon ng isang malaking pagdiriwang sapagkat si Herodes ay nagdiriwang ng kanyang karawan at ang kanyang bisita, malaking tao ay naroroon. At ang anak na kanyang kinakasama ay sumayaw. Ito ay nagbigay ng sobrang kagalakan para kay Herodes, na kung saan siya ay nakapagbitiw ng salita na hindi niya maaari nang bawiin sapagkat ito ay kanyang sinabi sa harap ng kanyang mga mahalagang mga panauhin. Kaya siya ay nagpasya ayon sa hiningi ng dalagita na ayon na rin sa udyok ng ina na ibigay sa kanya ang ulo ni Juan Bautista. At ito ay naghatid o nagdala ng lungkot para kay Herodes, bagamat siya ay hindi natutuwa sa mga sinasabi ni Juan Bautista, subalit naroroon ang kanyang pagrespeto pa rin. Gusto pa rin niya makinig kay Juan Bautista, subalit sinunod niya ang kanyang kung ano ang nakakabuti pa sa kanya, ang kanyang personal interest, at hindi niya sinunod ang kanyang konsensya. Kaya sana sa buhay natin ay lagi natin sundin ang ating konsensya na siyang busis ng Panginoon sa buhay natin upang tayo ay gumawa ng tama. At siyempre ating konsensya ay kailangan itong nagagabayan ng simbahan, ng ating panalangin at ang doktrina ng simbahan. Mga kapatid, papalain ko sa araw na ito at naway ang Panginoon na nakakabatid ng inyong pangangailangan sa buhay ay magbigay ng mga biyaya ayon sa inyong pangangailangan. So again, a blessed day, and rest assured of my prayers for each one of you.